Ed, nakikiusap ako. Huwag mong tatanggalin yan. Yan ang sumusuporta sa katawan ko. Ed, huwag mong gagawin yan, Ed! Ang Badong, huwag mong sabihin kinakampihan mo pa yung hayop na to. Hindi! Pero yung gagawin mong yan, magiging ka na rin isang kriminal. Kriminal? Ako? Mang Badong, sino magsasampa ng kaso sa akin? Eh, multo na ako, di ba? Oo, hindi ka nga kriminal sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, krimen pa rin yung gagawin mo. Ed, nagmamakaawa ko sa'yo. Bigyan mo ko ng pagkakataon na mabuhay. Na makabalik sa katawan ko. Para masabi ko kay Ana lahat ng nalalaman ko. Pati mabigyan ka ng hustisya sa pagkamatay mo. Paano mo gagawin yun? Bakit? May alam ka ba tungkol sa nangyari sa akin? Na si Manuel at si Connie ang may kinalaman sa pagkamatay. Parents, I just want to thank you again. I know that words will never be enough to let you feel how grateful I am sa pagtulong mo sa pamilya namin. Ay, hindi ko nga alam kung paano ako makakabawi. Hindi mo man kailangan bumawi. Wala man akong hiningin kapalit eh. I know. Kasi alam kong mabuti kang tao. I just find it weird na magkasama yung taong magliligtas sa buhay ng daddy ko at dun sa taong naglagay sa kanya sa peligro. You know, Terrence, maybe you should reassess the people you're with. Connie, now's not the time or place to pick a fight. Okay, sa chapel tayo. I'm just saying, kuya. Dapat mas kilalanin niya pa ang girlfriend niya. Oh, don't worry, Connie. Kilala ko naman siya eh. Let's go. Hanggang ngayon ba naman? Hanggang dito? Nag-iimbento ka pa rin? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Nagtrabaho ka na sa Manuel ng matagal na panahon. Hindi lang ako. Pati yung nanay ko. Kaya bakit naman nila ako ipapapatay? Hindi ko alam. Pero kung may isang tao makakasagot niyan, si Randy yun. Kailangan natin siya mahanap. Siya ang makakasagot kung ano talaga ang motibo ni Manuel de Ocampo. Ed, andyan ba kayo? Ako? Ay, paano ko naman mahahanap yun? At kung patay na yun, eh di dapat kayo-kayo na maghanap doon. Eh kayo-kayo naman nagkakakitaan eh. Mang Badong, paano kung buhay pa siya? Kung buhay pa, saan lupalop ng Pilipinas ko hahanapin yun? Na hindi ko pa nakikita yon. Nakilala ko lang yung sa kwento. Sa kwento! Ang Badong, kilala mo ba yung batang sumusunod sa'yo kanina pa? Sino? Ayun yung nasa likod mo. Wala naman eh. Nag-uusap nga kayo. Nakakarinig ka rin ng mga multo. Tulungan mo naman ako. Ilang linggo na naman kasi ako dito. Nakamatos. Pero hindi pa rin alam ng mga pamilya ko. Sandali! May problema pa kami dito eh. Ano bang ginagawa natin dito?
Paano nagagawa yan? Paano ka nakakahawak? Kapag desperado ka lang tulungan yung tao mahal mo, gagawin mo ang lahat. Pasensya na kay Connie, ha? Alam mo, palagi ka na lang humingi ng dispensa para kay Connie. Kung tutuusin, wala namang nakalimang kasalanan. Ana, kamusta na si Arnold? Ayun. Wala pa rin pagbabago. Most of the time, hindi kami magkasundo ni Papa. Pero tatay ko pa rin siya, di ba? Hindi ako papayag na may manakit sa kanya. Kaya ayun, nagawa ko yun kay Arnold. Naiintindihan kita. Kung nanay ko man yun, yun din ang ginawa ko. Gagawin ko lahat para maproteksyonan ko siya. Alam mo, hindi ko naman talaga nakilala ang tatay mo eh. Sa dinami-dami naman kasing tao sa mundo, sa pamilya niyo pa nagkaroon ng pagkakamali ang nanay ko. Aaminin ko, hindi ko alam kung ano dapat kong maramdaman ngayong nasa panganib ang papa mo. Pero dahil kay Terence, naisip ko na baka naman mabait talaga si Sir Manuel. Kasi kung gano'n siya pahalagahan ni Terence, ibig sabihin may good side pa siyang hindi ko pa nakikilala. Alam mo, kung para sa'yo, o para kay Terence, umaasa talaga ako na maging matagumpay ang operasyon ng papa mo. Salamat, Ana, ha? Hindi mo alam kung gaano ako sa'yo na barinig sa'yo yung mga yan. Thank you for handling it this way. Kung tutusin, pwede ka naman mag-ahit sa akin sa lahat ng ginawa ng pamilya ko sa'yo, eh. Pero hindi. Nandito ka pa nga para damahin ako, eh. Dahil doon, swerte ako. May taong tulad mo sa buhay ko. Okay ka lang ba? Sakit. Yan! Yan ang itsura ni Randy. Patingin nga! Oh, nandito ka pa rin? Ano pa nga ba? Kanina ko pa yung pinapaalis. Ayaw umalis. Kilala ko yan. Nakita ko na ang lalaking yan. Ate? Saan mo naman nakita to? Doon sa may kalsada kung saan ako na-hit and run. Nakita ko siyang binaril doon. Di patay na. Hindi. Matambay-tambay lang ako sa may kalsada. Kasi nga, wala pa naman akong dalaw nun sa ospital. Ayun, natsyempohan kong binaril siya at hinulog sa bangin. Hinintay ko nga mamatayan para may kasama akong tropa nagtatambay doon. Pero may nakakita sa kanyang albularyo. Ayun, Sinong albularyo? Saan bahay?
Randy, Sino ka? Ba't mo ako kilala, ha? Pinadala ka ni Sir Manuel? hindi. Kaibigan ako ni Ed. Iniintay na lang na bumaba ang blood sugar mo. At kapag naging stable na to, we can proceed with the operation. Okay din ang result ng MRI at CT scan niyang si Terence. Healthy rin ang liver niya. Nakakatuwa lang na healthy lifestyle pala siya. He doesn't smoke and he rarely drinks alcohol. Mabait at matino naman talagang batang yan. Bakit mo nailihim sa akin na may inaanak ka pala sa foundation na yon? May tinatago ka pa sa akin? Totoo yung sinasabi ni Arnold. Si Connie ang nagutos na ipapatay si Ed. Saan naman ang galing yan, Badong, ha? Kanya. Isuplong niyo rin ang kriminal niyong anak! Siya ang nagpapatay kay Ed! Huwag mo akong pagbintangan. Hindi ko alam ang sinasabi mo! Alam ko na ang totoo, inamin na ni Randy sa akin! Elvira, Nay! gusto ko lang malaman kung totoo yung sinabi niyo kanina. Ate, hindi ko alam kung paano at saan nila nahanap si Randy. Mapupukit na ako. Randy, kailangan din mag-usap.